May pera ka nga, pero bakit parang hindi ka pa rin tunay na masaya? Marami kang kayang bilhin, pero hindi mo mabili ang katahimikan ng isip mo. Paano kung ang tunay na yaman ay hindi pala nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng utak? Sa panahon ngayon, masyadong nakatuon ang mundo sa material na yaman. Akala natin kapag dumating ang pera, kusang mawawala ang problema. Pero habang tumatagal, napapansin nating hindi pera ang tunay na kalaban. Stress, pressure, at walang katapusang pag-aalala ang mas nagpapahirap sa buhay. Kahit gaano kalaki ang kita mo, kung hindi ka makatulog sa gabi, lugi ka pa rin. Ang buhay na maganda sa labas pero magulo sa loob ay hindi tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman ay makikita sa gaan ng isip araw-araw. Kapag payapa ka, mas malinaw kang mag-isip at magdesisyon. At ang kapayapaan ng isip ay hindi kusang dumarating. Ito ay pinipili, pinoprotektahan at pinapractice araw-araw. Alamin kung ano ang kumakain sa kapayapaan ng isip mo. Hindi mo maaayos ang isang problema kung hindi mo alam ang pinagmulan nito. Maraming beses, hindi pera ang dahilan ng stress kundi expectation at pressure. Madalas din itong nanggagaling sa comparison at opinyon ng iba. Kung hindi mo kilala ang mental triggers mo, madali kang mapagod. Kahit maliit na problema, ay nagiging mabigat sa isip. Maglaan ka ng oras para suriin kung ano ang nagpapagulo sa utak mo. Hindi lahat kailangan tanggalin. Minsan, bawasan lang. Doon nagsisimula ang kapayapaan sa awareness. Iwasan ang walang katapusang comparison. Ang comparison ay tahimik na magnanakaw ng kapayapaan ng isip. Kapag lagi mong tinitingnan ang buhay ng iba, nakakalimutan mo ang sarili mo. Hindi mo nakikita ang buong kwento ng success ng ibang tao. Nakikita mo lang ang resulta, hindi ang hirap. Kapag kinumpara mo ang sarili mo, bumababa ang confident mo. At lalong-lalo na, bumababa din ang contentment mo. Ang bawat tao ay may sariling timeline. Hindi ka late, hindi ka nahuhuli. Nasa tamang yugto ka lang ng buhay mo. I-manage ang mental space mo gaya ng pag-manage ng pera. Marunong ka mag-budget ng pera para hindi ito maubos. Ganon din dapat sa energy at attention mo. May limit ang utak at emosyon. Kapag sobra ang iniisip, lalabas ito bilang stress at burnout. Hindi lahat ng tao ay dapat bigyan ng access sa isip mo. Ang pagprotekta sa mental space ay hindi pagiging selfish. Ito ay pagiging responsible sa sarili. Limitahan ang exposure sa negativity. Hindi lahat ng tao at usapan ay nakakatulong sa kapayapaan mo. May mga environment na puro reklamo at gulo. Kapag palagi kang exposed dito, nadadala mo ito sa isip mo. Hindi mo kailangang i-cut off lahat ng tao, pero pwede mong kontrolin ang oras at energy na ibinibigay mo. Piliin mong makinig sa mga usapang may value. Piliin ang mga taong nagpapagaan ng pakiramdam mo dahil responsibilidad mong protektahan ang sarili mong isip. Ayusin ang kaya mong kontrolin. Maraming stress ang galing sa maling focus. Kapag inaalala mo ang bagay na hindi mo kontrolado, napapagod ka lang. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. Hindi mo rin kontrolado ang lahat ng resulta. Pero kontrolado mo ang effort, habits at mindset mo. Kapag doon ka nag-focus, mas gumagaan ang isip mo. Mas nagiging productive ka kaysa anxious. Mas nagiging payapa ang buhay mo. Tanggapin ang hindi mo kayang kontrolin. Ang acceptance ay malaking bahagi ng kapayapaan ng isip. Hindi lahat ng sitwasyon ay kaya mong baguhin. May mga bagay na kailangan mo lang tanggapin. Kapag patuloy kang lumalaban sa hindi mo kontrolado, nauubos ka. Pero kapag tinanggap mo, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi ibig sabihin ito ay susuko ka. Ibig sabihin, pipiliin mo ang tamang laban at iiwasan ang hindi kailangang stress. Magkaroon ng malinaw na direksyon sa buhay. Kapag wala kang direksyon, kahit maliit na problema ay mabigat. Pero kapag malinaw ang purpose mo, mas matatag ka. Hindi ka kaagad nadadala ng setbacks. May saysayang bawat pagod at sakripisyo. Mas naiintindihan mo kung bakit ka naghihintay. Mas nagiging kalmado ka kapag may pressure. Ang direksyon ay nagbibigay ng stability sa isip. At ang stability ay nagdadala ng kapayapaan. Piliin ang kapayapaan araw-araw. Ang kapayapaan ng isip ay isang desisyon, hindi aksidente. Hindi ito isang beses lang pinipili. Ito ay araw-araw na commitment. Pipiliin mong huwag magpadala sa gulo. Pipiliin mong alagaan ang sarili mong isip. Pipiliin mong magpahinga kapag kailangan. Kapag ginawa mo ito araw-araw,
nagiging lifestyle ito at doon mo mararanasan ang tunay na yaman. Habang tumatagal, mapapansin mong hindi pala pera ang hinahanap mo. Kapayapaan pala ang tunay na hinahabol ng puso at ating isip. Masarap ang marangyang buhay. Totoo yun. Pero mas masarap ang tahimik na isip. Kapag payapa ka, mas gumaganda ang desisyon at relasyon mo. At doon mo mararanasan ang pinakamataas na antas ng yaman. Kaya bago mo habulin ang pera, unahin mong alagaan ang isip mo. Kaibigan, sana parati mong abangan ang mga video natin. Kaibigan, hanggang sa muli. Kita-kits.